na siya, nagpapaalam sa akin. Ay, huwag na akong sabi ko. Bata ka pa. Mamoy po. Mamoy po yung palayaw niya kasi ang taba-taba na po dati. Ah, mamoy. Kasi mataba siya dati. Ngayon, pumayat na. Gusto niya pa rin po ulit magkapag-aral, saka gumaling. Ano po, may tumulong po sa kanya. Sabi niya nung nakaraang gabi, Mama, gusto ko pang mabuhay, sabi niya. Tsaka po, hirap din po ako. Ano? Hirap kasi siyang matulog paggabi. Para makapunta na kayo ng Baguio, ha? O, ito. Para makapunta ka ng Baguio, masimulan na yung gamot. Hello po. Kumusta po kayo? Hindi po okay. Pwede ako pumasok? Pasok po dito kayo. Ayan. Pangalan ni nanay? Lisa Urbano po. Anak niyo po siya. Opo. Ah, siya yung dalagita na nilalapit. Anak niyo po. Opo, anak ko po. Ano po ba nangyari sa kanya? Ganito nga po, bigla-bigla po siyang nagkaroon ng sakit na Frankie. Nung una po kasi yung lang po siya na pilay. Ano po? Tapos nung mga na po, bitas nagnilagnat po siya. Hanggang sabi pinahilot ko po, tapos pinahilot ko po ulit dun sa isa. Di sabi magaling na po. Di gumaling naman po siya ng ilang araw. Tapos nung na po, linagnat na naman po siya tuloy-tuloy. Halos 3 years na po yata siyang nilalagnat. Hindi po nawawala. Tapos pinakonfine ko po. Pinunta ko po ng Western 2 beses na po. Sa pangatlo sabi po dun sa akin, hindi na po kami tatanggapin kasi hindi po nila siya kayang yung mga sakit niya kung bakit ganyan na. Ba't hindi nila tatanggapin? Kasi hindi na po nila siya talaga po na papagaling doon. Hindi nila alam kung ano nga po doon. So, anong sabi nila? Anong gagawin natin? Ako po yung na sabi nila na i-forward po namin sa mas mataas pa po na hospital. Ah, okay. So, dinala nyo sa Hindi ko pa po siya nidala Daddy Frankie kasi kulang po talaga kami sa bahay dito. Tapos talagang wala po. Kasi pag nung nakaraan po kasi, di ba may bagyo po, di nakabawasan po yung trabaho ng asawa ko, sinasira po yung mga kids ng mga amo namin. Wala po kaming trabaho. Ano ba trabaho sa... Painanti po ng pituya. Hello, ate. Okay ka lang? Kumusta ka? Ha? Anong nararamdaman mo ngayon? Hirap po ang katawan ko. Hirap ang... Maglakad. Hirap ka maglakad. Kahit may po pang gabi. Tsaka po, hirap din po ako. Ano? Hirap kasi siyang matulog paggabi. Dati po, hindi ko po siya tinutulungan umihi. Tsaka, ang CR lang po kasi namin yung sa lapag lang po. Tapos Opo. kinuburan ko lang po ng sako. Dati nakakaupo po siya. Tapos nung tagal-tagal na naman po, hindi niya na po kaya. Kailangan niya na pong magpatulong. Sakuyan niya ako. Paggabi ginigising na po niya kami kasi hindi niya na po mayupo yung katawan. Pero dati, hindi naman ganyan yung buto niyo. Dito lang po. Nung simula po nga po nung pinaglabas ko to sila, paglabas hanggang 7 years old, wala po siyang sakit. Libro po talaga siyang Ilang taon siya ngayon? magtitin po. 10. Anong taon nagsimula yung sakit niya? Ano po, nung February po. Itong February lang? Hindi po nung nakaraang taon. Ah, last year. February last year. Nang na-confine ko po siya sa talaga sa Western. March 6 po, 2020. Para itong kamay niyo, lumalaki yung buto? Pati ito nga po. Oo. So ito ang nauna. Opo. Tapos okay lang hawakan yung kamay mo na? Gusto niya po yung mga Ito ang lumalaki. Magkakaroon ng sa mga joint. Opo. Kasi iyak po siya nang iyak paggabi kasi hindi po siya nakakatulog. Dapat to dalhin nyo na siya sa sa PGH. No? Nagano nga po ako doon. Hanggang dito, ipilan nyo doon. Sa po nga po, sana siya pupunta sa Baguio. Oo, yun. Sa mga malalaking ospital. Kasi pa po ako, nag-solicit ako para may panggastos po kami kasi wala po kami pino. Sabi ko sa kanya, mag-test na naman muna natin, ipapagamot din kita. Sabi niya nung nakaraang gabi, Mama, gusto ko pang mabuhay, sabi niya.
Siyempre sabi ko, antayin mo lang na akong mabubuhay ka. Sabi ko, antayin mo lang ka, maghingi tayo ng tulong sa mga tao. Try natin kay Daddy Frankie. Talaga po. Ngayon, kung kagagaling lang po namin nagsolicit, para may pera po kaming luluwas ng Baguio. Kasi kung di naman po kami mag-ano ng pera, baka hindi rin po kami mag-ano doon. Siyempre, wala po kami pang gastos. Saka, pagpag din po kami ng MBA. Ano pangalan niya? Erlisa po. Erlisa. Ano palayan niya? Mamoy po. Hmm. Mamoy po yung palayan niya kasi ang taba-taba na po dati. Mamoy. Kasi mataba siya dati. Ngayon, pumayat na. Kaya nga po eh. Tapos may time minsan, nag-ano na siya, nagpapaalam sa akin, ay huwag na akong sabi ko, bata ka pa. Gagawa si mama ng taraan, sabi ko po, lagi sa kanya. Erlisa, bakit sinasabi mong gusto mong ay ano ba nararamdaman mo? Laban lang tayo, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa, no? Ilan ba kayo magkakapatid? Pang-ilan ka? Pangatlo ikaw. Laban lang, mag-pray ka kay Papa Jesus, Bali, 1 taon na niyang dinaramdam yan. Po, pati nga po yung sa lagnat niya, Daddy Frankie, talaga hindi po talaga nawawala. Araw-araw. Araw-araw may lagnat. Araw-araw po talaga siyang may lagnat tuwing hapon. Parang pag gumabi na, saka siya lalagnat. Opo, hanggang umaga po siya, may lagnat. Tapos yun nga po, hindi siya nakakatulog ng maayos kasi masakit po lahat yung katawan niya. Sabi niya, Mama, may pilay ako. Sabi niya, ay naku, wala kang pilay kasi kumikirot mo naman yung mga buto-buto mo, sabi ko sa kanya. Sa ospital na pinuntahan nyo, wala man lang sinasbi? Wala silang Wala na-detect po. na sakit? Wala po. Yung anemia lang po kasi lagi po siyang sinasalinan ng dugo. Yun po yung na ano lang po din. Tatlong beses na po siyang nasalinan ng dugo. Yun lang po, lagi naman nila sinasabi. Sabi niya, ano nyo na lang po sa ibang hospital. Yun po sabi nila sa akin sa Western kasi hindi po talaga natin ano dito. Tsaka wala po tayong mga ibang mga gamit. Kulang ng mga aparato. Po. Kasi sa labas po lahat, halos lahat gastos ko po sa labas pag nagpapalaboratory po ako. Pag sinasalinan po siya ng dugo, binabayaran din po namin yun. Opo. Kaya sabi po nila Kaya maganda dalhin mo sa malaking ospital na government. Nilabas ko nga po ito nung November 24 po nung nakarang taon. Nilabas ko na po siya talaga Daddy Frankie kasi wala na rin po kaming pera tapos hindi po talaga siya gumagaling. Sabi ko po sa doktor din doon, mag-ano na lang po ako, pag may pera po kami, punta ko na lang po sa Baguio, sabi ko sa kanila. Kasi wala po talaga. Anong pupuntahan mo sa Baguio? Private o public? Sabi po yung Public. DGH po. Sa PGH, no? Opo. Pero syempre, kumuha ka rin sana ng referral galing sa ating mga politics dito kay gobernador. May binigay nga rin po sila sa akin. Nilalakad ko pa po. Kaya hindi ko pa po siya madala-dala. Para may extra pera naman po kami na pupunta doon. Oo. Kasi wala po talaga. Kanina po kakarating nga lang po namin na galing nagsolicit. Yun din po ang sinasabi nila sa akin ng mga counselor ko na nalapit pa ako kay congressman. Oo. Sabi ko, sige po, pupunta po kami. Kaya nag-ipon pa ako ng panggasolina namin. Kaya nadaritso ko na rin pong mag-solicit. Kasi wala po talaga halos. Ngayon po, wala na naman pong trabaho yung asawa ko. Kasi sa ibang ano na naman po yung mga... Kasi yung mga ganitong case na lumalaki na yung buto, alam naman na natin na medyo malaking gamutan yan. Pero pag pinatagal, pinabayaan pa natin, lalong lalala yung problema. Pero walang imposible yan pag ginagawa natin ng paraan. Di ba, Lisa? No? Di ba? Walang imposible. Basta nananalig tayo kay God, no? Magpipray ka lang, huwag ka mawala ng pag-asa, ha? Nag-aaral ka ba? Stop na. Na-stop na yung pag-aaral mo. Kasi hindi po talaga siya nakakalakad ng kami. Mula nung nagkasakit, di na nakalakad. Lumiit na siya. Lumit po talaga. Dati matangkad malaki, no? Basta ang taba-taba na po talaga yun po yung pag-ano ko.
Bumuling punta ko po. Yung bigla na lang po talaga ng ganito. Bigla kaya niya na po. Ang parang nangyayaman na nga po sa mga. Yung sabi ko kasi na yung doktor, may posibilidad na nga po daw sa may cancer sa buto. Kasi pinalaman daw po siya ng kasi masakit po yung mga lahat na kasi Nawawalan ba ng lakas? Wala kang lakas? mga kabo. Hindi siya makabot. Oo, kasi lumalaki yung buto niya. No? Mag-pray ka lang, ha? Lisa, maraming mga kapanood sa ating mga kababayan. May mensahe ka ba sa ating mga kababayan na baka sakali may makatulong sa'yo? Sige, anong gusto mong sabihin sa mga tagapanood natin? Bakit? Ganda pa naman siya. Isa, Parang pandi natin damit niya. Ano, parang Sana po ako na. Pagdamat ko po. ayan, Melissa, no? Magpipray tayo. Malagpasan mo yung pinagdaraanan mo, ha? Magpipray tayo. Huwag lang tayong titigil na magpray. Tapos si nanay, lumapit ka sa mga government natin, no? Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa. Ilaban natin, no? Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung adatnan namin dito na inilapit sa atin ng isang teacher dito sa bayan ng Anda. Anda, no? Anda, Pangasinan. At sana sa mga kababayan natin, baka sakali po may mapanood ng video ito na may mabubuting kalooban, kumakatok po sila sa inyong mga puso para pambili po, pandagdag sa pambili ng gamot, no? Nay, baka may gusto kang sabihin sa mga tagapanood natin. ano po sa mga nanonood po sa amin. May mga mabubuting puso po kayo na tumulong sa aking anak. Kasi hindi sa dami. Kasi gusto niya pa rin po ulit magkapag-aral sa kagumaling. Ano po, may tumulong po sa kanya. Okay, magbibigay akong 10,000, no? Para makapunta na kayo ng Baguio, ha? Pagka nandun na kayo sa Baguio, yung asawa mo, kailangan na hanap pa rin ng tulong, ha? O, ito, para makapunta ka ng Baguio, masimulan na yung gamot. Hindi ko pa namin makalimutan. May papagamot ko na itong anak ko. Ang tagal-tagal mo na po gusto magpagamot. Wala ko talaga kami pira. Lahat na yung kailangan mo. Papagamot ko. Maraming salamat po talaga, David May. Basta ilaban lang natin, ha? Salamat kayo mga kalimutan. Huwag tayong susuko. Sige lang, Lisa, laban lang tayo, ha? Ang payat mo niya. Buto na, ha? Lisa, mag-pray ka lang, ha? Okay. Pag-pray natin, sana may mga mapanood ng videos natin. Pag may magpaabot ng tulong, babalik agad ako rito, no? Laban lang.
So ayun mga kababayan, mga kabarangay, lalo na't umuulan, di ko na masyadong pahabain itong usapan natin. Bago matapos itong bidyong ito, papasalamat muna po ako unang-una sa ating Panginoon dahil narating natin itong pamilyang ito, talaga nangailangan ng tulong. No? Pangalawa po, sa mga kababayan natin na nagre-reach out para mapuntahan ng Team Daddy Frankie yung mga ganitong sitwasyon. So kay teacher na nag-reach out kay sa Motovlog, maraming salamat po. Naway patuloy po tayong tumulong or gumabay sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Dahil sa ganitong kanilang pinagdadaanan, mas lumalakas yung kanilang kalooban or tumitibay ang kanilang tiwala pag nararamdaman nila na may tumutulong or gumagabay sa kanila, no? So muli po mga kababayan, ako'y magpapasalamat sa lahat ng nakasuporta sa Team Daddy Frankie. At maglalambing ako mga kababayan na pakishare nyo po ang video ito para mas makatulong pa tayo. Maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. God bless po.